Hey, what's up? Si Brian po ulit ito ng Kirandad Motovlog and samahan niyo po ako for today's episode. Itatry po nating i-top speed itong ating Aprilia RS660 and also titingnan na rin natin kung paano gumagana yung kanyang cruise control. So there's just a few models na nilalagyan ng cruise control and this is not an exemption kasi this is not a pure track bike or pure sports bike, but rather something in between a track bike, sport bike, and a commuter bike. Yan. So napaka-comfort po nitong gamitin, no. Hindi siya kasing aggressive nung ating ZX-10R, which is also one of the things na namimiss natin din sa ZX-10R kasi medyo mahilig naman tayo sa tiis ganda and gustong-gusto natin yung aggressive seating position nung ZX-10R. However, meron namang workaround para dito sa RS660, which is siguro 50-50 pa tayo kung gagawin natin, no? Kasi pwede natin palitan ng footrest, yan, and palitan ng upper yoke or yung pinakataas po ng 333 clamp. So pwede natin palitan ito ng naka-clip on sa ilalim ng mismong upper yoke. That way, mas bababa po yung kanyang handlebar at mas magiging aggressive and most likely magiging same na siya ng ergonomics or ng seating position ng ating ZX-10R. Yan. So, without further ado, tara na. Larga na tayo. Alright. Tara na. So for now, i-set muna natin sa commute yung ating engine mapping para medyo makatipid-tipid tayo ng konti sa gasolina at medyo mas comfort yung ating ride. Natin yung ating steering damper. Lagyan natin ng siguro mga 10 clicks. So okay na, let's go. So nasa commute mode pa rin tayo. Mamaya na natin baguhin and iset sa pinakamataas na mapping. Hindi raw ba natin namimiss yung ating 1000cc bike? Nasagot ko po yes, yes and no. Namimiss natin of course kasi so iba yung feeling, yung ego, yung pride. So actually that's the reason, that's mostly the reason why Filipino bikers acquire a 1000cc bike, mostly for sorry no offense, baka may magalit tayong mga tropa, no, pero actually and honestly ganun din naman ako. So iba yung feeling kasi talaga ng naka liter bike. So nandun yung number one, nandun yung pride, nandun yung ego, and napakasarap sa feeling nun. So that's basically one of the main reason bakit nagli-liter bike ang mga Filipino bikers. Well, para sa akin, no, it's really not advisable, it's not recommended, lalo na dito sa Philippines, kasi yung ating mga kalsada naman dito ay normally hindi ganun kahaba, no? Hindi ganun ka extensive. So para sa akin, it's just a waste of power and money. So imagine bibili ka na napakamahal na liter bike pero hindi mo naman siya max out. Rarely will you be able to max it out. Promise. Been there, done that.
And the only time na mamamax out mo lang siya is pagka nasa highway ka or if nasa truck ka. Pero sa mga regular streets, regular kalsada, no. Mahirap po siyang i-max out. Actually, even dito sa highway, no, mahirap siyang i-max out. And sobrang sayang lang yung perang binili natin kasi binabayaran natin per cc, di ba? Yan yung price ng mga big bikes per cc. So alam mo yon, parang you are paying for something na hindi mo naman talaga nagagamit. But of course, nandyan pa rin yung saying na naman, on the other hand, na it's better to have something that you don't need than need something that you don't have. Diba? Parang okay lang, nandyan naman yung at least nandyan lang siya. In times na kailangan mo siyang gamitin, nandyan siya, magagamit mo siya. And that's something na parang siguro will justify na nagbayad ka for 1000cc bike, for a liter bike. Ayan. So dito hindi pa tayo makakapag try ng top speed natin, no, kasi medyo masikip yung kalsada. Ayan, as you can see sa harapan natin, napakaraming mga sasakyan and sobrang delikado na hahato tayo ng sagad-sagad. And actually itong 660cc, no, is more than enough para sa akin. And yun nga, nabanggit natin na mas fun itong gamitin kaysa sa ating ZX-10R kasi meron siyang grunt, meron siyang power sa low end. So ideal siya gamitin in a city ride. Doon sa ZX-10R natin, napaka boring yung gamitin sa city ride kasi talagang walang power sa arangkada yun. Actually may iwan ka sa mga underbone na kasabayan mo sa stoplight. Diba, normally dito sa Pilipinas parang usong-uso yung gano'n na pag sa stoplight yan, mag-iipon-ipon yung mga motor sa harapan. And then pag green, bakbakan na yan bigla. Talagang angasan, no? And yung ZX-10R 1000cc siya, pero you won't stand a chance against those underbones sa mga scooters, lalo na kargado, kasi instantaneous yung power nila. So nandun ka agad, pag biga mo may power na kagad, as compared to sa ating ZX-10R na grabe, gagapang muna yun as far as 8,000 RPM bago mapalabas yung power niya, no? So talagang it's a boring bike pag sa city. It's not made for city rides. Yes, pwede mo siyang gamitin sa city rides, nasa sayo yun, but it's not made for city ride. It's not the natural habitat of such liter sport bike sa city. Yan. And yun nga, isa pang magandang advantage nito over this sa ZX-10R is yung kanyang fuel efficiency. So this one claims 20 kilometers per liter sa papers, and napatunayan naman natin yan nung tayo ay nag Kaliraya ride sa Lumban, Laguna, sa Cavinti, Laguna. So nag-average tayo nun, ang pinakamataas natin na average is 22 kilometers per liter. So it even exceeded the claim ng Aprilia for the RS660. So just imagine yung difference, no? Just sa atin sa ZX-10R, nag-average tayo ng 13 sa city ride.
16 sa long ride or highway ride. So that's almost double. So parang nakatipid tayo ng, parang nagpagas tayo and parang 50% discount yung gas na pinakarga natin, di ba? That makes sense, di ba? That makes sense. 50% is not a small amount of savings na makukuha natin kapag tayo ay meron matipid na bike, matipid sa gasolina. And of course, yung ating maintenance, mas mababa rin of course kasi everything is like half. Dalawang cylinders lang compared to 4 cylinders. So dalawang spark plug lang yung papalitan natin if ever na magpapalit tayo ng spark plug. Mas mababa yung displacement natin. So mas mababa yung engine oil na kailangan natin i-karga. And so on and so forth. Napaka-traffic doon sa kabila. O, patay tayo pa uwi. Gapang tayo pa uwi. Ayun, no? So doon sa pupuntahan natin, hopefully try tayo mag top speed doon. And mabalik doon sa sitting position nito. Actually, ngayon while I'm riding, parang medyo naisip ko na there's a probability na baka hindi na lang natin siya lagyan ng rear set at palitan ng upper yoke para malagyan natin ng clip-ons. Kasi okay naman siya, aggressive na rin siya eh. Hindi naman not in any way na lame siya, na parang naked bike nang, no. Actually nananakit pa rin yung likod natin. While riding now, medyo stiff yung ating balakang, no. So alam mo yun, siguro pag-isipan natin na mabuti kung papalitan pa natin siya para at least hindi na rin tayo magastusan. Pero kasi iba pa rin talaga. Well, tingnan natin. Makikita natin yan kapag lumipas yung oras, no. And of course that also will depend sa budget. So kung may budget tayo, why not, di ba? Kasi yun yung number one na factor dyan eh, kung may budget ba tayo o wala para doon sa mga upgrade parts na yun. So titigil lang muna tayo, magpi-picture taking lang ako para may remembrance tayo dito sa kilometer 23. Alright, so palabas na tayo ng gas station. And binago na pala natin yung ating rider mode. So from commute, nilagay natin siya sa individual. Yan. So ito yung customizable na rider mode niya. And halos lahat ng settings within dun sa kanyang menu ay binago natin dito sa rider mode na to, sa individual. So ewan ko kung naririnig nyo, kung napipick up siya sa audio, pero mas pino yung makina pagka nakasagad yung engine mapping nya.
responsive din yung kanyang throttle. So konting biga mo lang, malaki na kagad yung binibigay niya. And isa pang pag-usapan natin is yung sound niya, kasi yun yung isa sa biggest differences nila noong ZX-10R. So ZX-10R is an inline 4 flat plane, and this one is parallel twin with a 270 degree crank. So ang tawag nila dito ay fake V-twin. Although it's a parallel twin, sobrang lapit ng tunog niya sa mga V engine, lalo na pagka naka exhaust pipe. And this one is equipped with a Zeev project exhaust. Napakamahal ng exhaust na nakakabit dito. I think it's around 85,000 pesos. Napaka-relaxing din niya as compared to sa ating ZX-10R. Hindi siya masyadong adrenaline inducing kasi hindi siya screamer eh. Yung ZX-10R kasi in a way parang nakaka-panic siya kasi nga yung tunog niya is tunog ang bilis-bilis, no. So isa yan sa mga naging motor natin na yung tunog niya is parang napakabilis na para sa speed niya. Kasi meron tayo naging motor, yung MT-10, baliktad naman yun. Parang ang bagal pa lang nung tunog niya, pati nung feeling mo, pero pag tumingin ka sa speedometer, na pala siya, matuli na pala siya. So same to nung ating MT-10, parang relaxing yung tunog niya, yung feeling mo, pero pag tumingin ka sa speedometer mo, medyo mabilis na pala. Which is also not a good thing kasi yun nga, parang hataw ka ng hataw, kala mo okay pa, feeling mo napakabagal mo pa, tapos pagtingin mo sa speedometer mo, sobrang bilis na pala. So may disadvantage din siya. Pero yung sound talaga sobra, ang ganda-ganda ng sound niya. Parang naka MT-10 din tayo, CP4, parang nasa MotoGP. So sabi nila parang hinog na raw yung pandinig mo pagka mas incline ka na towards the V sounds as compared to sa mga inline flat plane sounds. Good thing meron tayong steering damper or stabilizer. It makes up for a safer ride, lalo na sa mga speed runs. Na-enjoy nyo yung ating ride. Hindi pa tayo makahataw, no? Sorry po. Sa mga nag-aabang at nakarating na up to this part of the video, salamat po. Yan, at least na-entertain natin kayo. Balagtas, yun, 2.5.
mamaya ipapakita rin natin yung kanyang cruise control features. Isa pang napaka nifty feature kung kayo ay nag highway ride, kasi for those bikes na walang cruise control, yung kaliwang kamay nyo lang yung mapapahinga nyo, no? So yung kanan laging nasa gasolina. Of course, hindi mo naman matatanggal sa gasolina yung kamay mo. But with a cruise control, talaga mapapahinga mo naman yung yung kanang kamay mo. So all you have to do is to set the cruise control, tapos kahit bitawan mo na yung gas throttle mo, aandar pa rin siya sa sinet mo na speed. So yun yung kagandahan niya. Yan, so andito na tayo sa almost Balagtas exit na tayo. Ito yung pinupuntahan namin ni Riz, and ito rin actually yung ba yung, ay, Tabang Giginto. Ay, hindi, tama to nga. Ayan, so mali pala tayo, Tabang exit pala tayo. So eto pala yung papunta dun sa pinagswapan natin ng MT-10. So mahaba-habang to, extension ng highway. At kagandahan nito, hindi ganun karami yung mga dumadaan dito. Thus, magkakaroon tayo ng chance na makapag-testing ng top speed dito. So ayan na, sana maluwag. So yung kanina na pansin natin na tawag dito, although may bibigay pa siya kasi mga 225, maano pa siya, no, mabilis pa umakyat, 225 pataas. Ate, 225 pataas, mabilis pa siyang, ayaw gumana yung natin, yung easy trip natin. 225 pataas, okay pa siya ang bilis pa niyang tumaas. Tapos pagdating niya ng 230, biglang pumako na siya sa 230. Thank you. So parang may limiter talaga siya, and parang naka-design talaga siya hanggang 230 lang. So bad news para sa mga speed junkie nating tropa. Although 230 is 230, mabilis na rin yun for 600cc bike, parallel twin pa. But of course, bitin nga yung para doon sa mga talagang mahilig sa mga top speeds, no? Yan, so testingin na ulit natin. Let's go!
So, nandito tayo ngayon sa Dine and Drive. And siguro dito na rin tayo lunch bago tayo umuwi.